Alam nyo, ang pag-uusapan natin ngayon, hindi lang to basta tungkol sa politika. Mas malalim pa dyan. Titingnan natin ang isang pattern, isang business model daw na ginamit ng isang pamilya para manatili sa kapangyarihan. Halika, silipin natin. Okay, simulan natin sa isang napakabigat na pag-amin. Pakinggan niya to. I have a death squad. They were gangsters. Sino nagsabi niyan? Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At hindi lang yan, sinabi niya yan under oath. So hindi to chismes, hindi to paratang. Galing mismo sa bibig niya. Grabe. So, kailan nangyari to? Noong October 28, 2024. Sa isang official hearing yan, ha? Doon mismong inamin ng dating Pangulo na umupa siya ng mga kriminal para pamatay ng tao. Dito nagsimula ang lahat. Ito yung pambungad sa buong kwento. Sige, para mas maintindihan natin, buksan natin yung tinatawag na playbook ng ama. Paano ba nangyari na yung mga gangsters, salita niya yan, hindi sakin, ay naging kasangkapan pa mismo ng gobyerno? Pero alam nyo, itong nakakagulat na pag-amin ni Duterte, actually, hindi na bago yung impormasyon. Matagal na tong sinasabi ng mga whistleblowers. Naalala nyo ba, nariyan si Edgar Matubato noong 2016. Umamin siyang miyembro ng death squad. Si Arturo Las Cañas din, may affidavit pa sa ICC. At yung pinakabago, si retired police Colonel Rohina Garma. Siya mismo kumonfirma sa tinatawag nilang Davao Template. So paano nila pinalabas na legal o justifiable yung libo-libong pagkamatay? Isang salita lang ang palaging sagot, nanlaban. Yan yung naging magic word, di ba? Yung official na justification sa lahat ng EJ case noong war on drugs. At isipin nyo, yung konsepto ng nanlaban, hindi lang yan basta lumitaw. May direktiba raw. Sabi mismo ni Duterte, hikayatin silang lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Sobrang linaw kung saan daw nanggaling yung utos. Pero teka, hindi raw dyan nagtatapos yung playbook. Ayon sa mga source, parang may part 2. May echo daw yung sistema sa anak naman niya. Ang pinagkaiba, kung dati raw death squad, ngayon naman, mga bagmen. Tignan nyo tong comparison. Sa kaliwa, si Rodrigo Duterte. Aminado siya, gumamit ng mga gangsters para sa EJ case. Sa kanan, si Sara Duterte. Ang aligasyon, gumamit daw ng isang convicted kidnapper, si Ramil Madriaga para naman mag-move ng dirty money. Magkaiba yung trabaho, no? Pagpatay versus paglipat ng pera. Pero yung pattern, pareho. Kumuha ng isang kriminal para gawin ang trabaho. Which brings us to this question. Bakit nga ba? Bakit ka kukuha ng kriminal para sa dirty work? Anong meron sa kanila? Anong logic doon? Well, ayon sa analysis, may mga benefits daw kasi. Isipin mo, yung mga kriminal, perpektong operative sila. Bakit? Kasi una, compromised na sila. Hindi sila pwedeng basta-basta magsumbong sa pulis, diba? Pangalawa, sanay na sila sa mga patagong operasyon. Alam nila yung mga buta sa sistema, yung mga surveillance gaps, at siguro pinaka-importante, kung mahuli man sila, expendable sila. Madaling itapon. Yung loyalty nila, nakabase lang yan sa kung sinong nagbibigay sa kanila ng proteksyon. Okay, so mukhang perfect system, no? Pero, dito napapasok yung twist. Meron itong isang malaking butas. Isang fatal flaw na halos garantisadong magpapabagsak sa buong sistema. Ito yung pattern na sumisira sa lahat. Step 1, mag-recruit ng kriminal para walang paper trail. Step 2, gawin yung operasyon. Step 3, at ito yung key, pag liability na, i-abandon mo yung operative. Putulin yung connection, tapos, ano mangyayari? Yung iniwan mong operative, anong gagawin niya? Magsasalita. Step 4 yan. At kapag nagsalita na siya, Step 5, collapse. Lalabas lahat ng ebidensya at guguho ang lahat. So ano talaga yung fatal flaw? Simple lang. Yung loyalty ng isang kriminal hanggang saan lang ba yan? Hanggang doon sa proteksyong binibigay mo. Sa oras na alisin mo yung proteksyon na yon, well, yung asset mo, siya na ngayon ang pinakamalaki mong problema. So, ano nangyari kapag nangyari na yan? Pag nagsimula ng kumanta yung mga operatives, tingnan natin yung timeline. Dito makikita yung mga consequence. Grabe yung bilis, dingnan nyo. October 2024, umamin si Rodrigo Duterte. Pagdating ng March 2025, boom, may arrest warrant na ang ICC. Tapos, December 2025, si Ramil Madriaga naman naglabas ng sworn affidavit.
Si Sara Duterte naman ang tinuturo. Ang bilis, di ba? Parang dominoes na nagbagsakan. At ito na nga yung sinasabi nating domino effect in a table. Kay Roddy Duterte, yung mga death squad members ang nagsalita. Resulta, arrested at dinala sa The Hague. Kay Sara Duterte, yung alleged bagman ang nagsalita. Resulta, intense public scrutiny at investigasyon. Same pattern, different people. Kaya babalik tayo sa sinabi nating sa simula. Hindi to tungkol sa politika lang, na kesyo Duterte versus Marcos o kung ano paman. Ang pinapakita rito ay isang pattern, isang paulit-ulit na modelo ng pagpapatakbo. So in summary, ito yung Duterte business model daw. 4 na bahagi. Recruit criminals, gamitin sa deniable operations, pagkatapos i-abandon sila, at pang-4, system collapse. Isang cycle na parang nakatatana talagang bumagsak at sirain ang sarili niya. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito para pag-isipan. Ano kaya ang mangyayari kapag yung mga taong pinagkakatiwalaan mo ng lahat ng sekreto mo, yung mga pinaka-loyal mong assets, ay bigla na lang naging pinakamalaki mong liability? Anong gagawin mo?